June 5 verse. Sabay-sabay. Mapapala ang mga may balik sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Malamig ko tayo. Samahan niyo po kami sa buong linggo na darating. Pagkabay pag-iingat sa aming lahat, sa kanya-kanyang hanap-buhay, sa mga nag-aaral, mga kakilang na pupunta sa bayang dagat, pagkabay pag-iingat po sa bawat isa. Sa mga may karamdaman, patuloy po ang magpalakas, ang pagaling, patuloy din sa paalala ng sa amin ng Apostol Pablo ngayong umaga. A wise walk, a careful and a conscious walk. Careful walk in this world. Tulungan po kaming maging maingat sa aming paglakad dahil bawat pipiliin namin na taliwas o sanumat sa inyong kalooban, meron po itong consequences o binubungan. Sana gawin po ito para patuloy na challenge and encouragement. Bagamat may pagkakataon sa buhay na lalayo at maglalig dahil sa daya ng kasalanan ng Diyos ng Panginoon, pinatagpo po niyo siya hanggang masumpungan niya ang pearl of great price at ang hidden treasure nang manampalataya siya at pagsisinglubos kung mapapalag ang mga malilinis sa puso, makikita nila ang Diyos. Samahan po kami lahat sa mensahe ito, pati po sa pag-partake ng Iglesia. Hiling namin ang inyong patubay ng mga po ito. Salamat sa mga bata, mga kabataan, mga high schoolers, senior high, sa college, na nandito. Sana po, patuloy-tulungan niyo po sila. Sana makatapos at magkaroon ng vocational career na makakatulong sa kinabukasan nila. Pero di sa lahat, makilala mo nila ang Ebanghelyo ng Panginoon. Ito pong lahat ay aming samo at manalangin. Pangalan po lamang ng Kristo Jesus. Lahat po ay magsabi ng makakaupo na po sila. So may tanong ang Biblia, ang salita ng Panginoon sa ating lahat. Handa mo bang ibigay ang lahat-lahat para magkaroon ng dalisay o malinis na puso? Will you be willing to give everything to have a pure heart? Ang banal na kasulatan ang nagbibigay hamon nito at nakakasagot sa atin. Kasi ang teksto natin, Matthew 5 verse 8, isa po sa pinakamahalagang teksto sa Bagong Lipan. Yung having a pure heart. Kaya yun po yung title, having a pure heart. Kailangan natin lahat ito sa buhay. Kasi maraming mga tao sa mundo, marumi o hindi malinis ang puso nila. Ayaw ko doon. Sana ayaw mo rin mo yun. Kasi kapag marumi ang puso mo, doon nagdagaling ang lahat ng uri na kasamaan sa buhay o kasamaan sa mundo ito. Kaya po, pinalagay ito ng banal na spirito sa pamamagitan ni Mateo Levi, ang sermon sa mundo, para ituro ang character behavior o characteristic behavior ng nasa kaharian na ang papalad ang malilinis na puso, papapalad ng mga malilinis na puso, makikita nila ang Diyos. Isa po siya sa golden text of the whole Bible. Ano sa ESV? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Hindi naman yung beatific vision ang makikita natin
pa, kung tayo po ay mananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus, in a sense, meron tayong karanasan o pagkalasap na makikita ang Diyos. Ito po yung pinakamensahe sa mga nasa ilalim ng biyaya ng pagligtas ng Diyos. Makikita nila ang Diyos dahil pagkakalooban sila ng Diyos Espiritu Santo ng bagong puso sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Those who are under the realms of grace, by the power of God's grace, they shall see, they will truly see God, or God will grant them a transformed heart by the power of the Holy Spirit. So, apat na bagay ang makikita natin. Ano yung konteksto, ano yung mga talata bago sa Matthew 5:8 na ito, ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng malinis na puso, pangatlong tanong, paano tayo magkakaroon nito, at ano ang blessed fruits nito, having a pure heart, then mahalagang pagsasabuhay. Samahan nawa tayo ng Panginoon. So sa immediate context, tawag dito ay sermon sa mundo. Tingnan po ang unang dalawang talata, Matthew 5:1-2. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa mundo. Pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. Binukan niya ang kanyang bibig. Tinuruan sila na sinasabi. So, para kanino yung sermon sa mundo? Para kanino po siya? Sa mga alagad niya. Mga taong sumampalataya na sa Ebanghelyo. Nagkaroon na sila ng bagong buhay sa Panginoon Jesus nang sila'y tunay na manampalataya sa kanyang Ebanghelyo. Ang Matthew chapter 5, 6, and 7, isang chunk po siya. Ito yung character behavior ng mga nakay Kristo Jesus na sa pamumuhay nila sa mundong ito. So, hindi po para sa mga di-Kristiyano pa po ito. Ang Matthew chapter 5, 6, and 7, para kanino? Para sa mga tunay na Kristiyano lamang. Kasi binabasa ito sa mga school, sa mga universities, sa mga gatherings of people na iba-iba ang paniniwala, di naniniwala sa Ebanghelyo, di naniniwala kay Kristo, di tunay na sumasampalataya sa kanyang pangalan lamang. Binabasa nila, ini-enforce nila, pinipilit nila. Pamuhay mo lang ang sermon sa mundo, ayos na lang. Hindi po. Ito ay applicable sa mga true believers in the saving gospel. Then, immediate context din, mahalaga yung verse 3. Matthew 5 verse 3. Bilang simula ng Beatitudes. Ang tawag ay Beatitudes. Verse 3. Mapapalad ang mga lubhag sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So yun ang simula ng pagpasok sa kaharian. Nakita mo na ba? Nakita mo na tayong lahat ay pulubi sa harapan ng Diyos na tayo ay nakaluhod sa Panginoon. Pulubi. Walang dalang makapagligtas sa atin. Ang daladala natin sa ating palad ay sa ating buhay at puso ay kasalanan. We are spiritually beggars in the eyes of God. Kasi ano yung context ng Gospel of Matthew? Sino ang prevailing religion? Pariseo.
Sila ay self-righteous religious person na sila ay the separated ones, the holy ones. Sila yung masunurin sa batas ng relihiyo at nasusunod nila ito perfectly. Ang pagsunod nila ay external obedience to the law, pero sa puso ay kungkag. A man-made religion comes from an empty heart. Kaya kapag nakita na ng isang taong pag namakasalanan niya, magsisisi siya, yun yung verse 3. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya kung tayo ng mga militant device, may tinker at gagawa ng mga isang kapang pangbahay, kapag nagkatrabaho siya bilang tagapag-repair ng mga kasangkapang pangkusina, sinisigaw ng tao ito, ito yung ibig sabihin ng versikulo na yun, I am a poor sinner and nothing at all. Christ is my all in all. I am a poor sinner and nothing at all. Christ is my all in all. Ako ay pulubing makasalanan. Ako ay isang pulubing makasalanan lamang. Pero si Kristo ang aking lahat. Yun ang kasimulan ng kaligtasan. Kaya, ito yung Matthew 5 verse 3. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya, ito yung panimula ng pagpasok sa kanyan. So, paalala o challenge sa ating lahat, tinanggap o inako mo na ba na ikaw ay pulubi, isama pa ng Diyos sa makasalanan, tayo talaga true and true. I am a poor sinner and nothing at all. Pero sa kabilang banda, nakita mo na ba si Kristo Jesus ang susi ng iyong katwiran, ng iyong pagbabagong buhay, ng iyong lahat-lahat. Mapalad ang mga dukha sa Espiritu, makanila ang kaharian ng Diyos. Kaya akma doon sa verse 8, kung tunay ka mo nang umamin ng pagkakasalanan ko at kilala ang tagapagligtas mo bilang tanging katwiran sa harap ng Diyos Ama, yun ang pagiging dukha sa Espiritu, kanila ang kaharian ng langit. Then, papasok yung sunod-sunod na beatitudes. Papalad ang mga nanawis sapagkat sila'y aalimin. Yung nalulungkot ka, naiiyak ka, kapatid kay Kristo Jesus, kapag nagkakasala tayo, doon tayo aalimin ng banal na Espiritu. Verse 5, papalad ang mga kapagpakumbaba, mamanahan nila ang lupa, ang tamang word ay meekness. Ang word ay meek, maamo, kaamuan. Mamanahan nila ang lupa. Hindi lang lupa sa mundo, kundi yung walang hanggang kaharian. Yung meek, blessed are the meek of the Spirit. Then ika-anim, papalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sa katotohanan, sa salita ng buhay, bubusugin sila. Sana habang nandito tayo, nagbabible, nag-aaral, nag-preach, nagsa-Sunday school, nagtutulong mga Sunday school teacher, Sunday school lesson, sa group Bible studies, sa Bible studies sa bahay, nakikita natin na yung salita ng Diyos ang makapagpupulo, makapag-quench ng thirsty heart o hungry soul. Kasi ang man-made religion ay magpuproduce ng empty hearts. Tanging ang salita ng Panginoon ang makapagpapakain ng ating kaluluwa. Yung character change brought about by the gospel mula verse 3 hanggang verse 16, pero tingin ko yung verse na hari ng Israel.
Pero, a greater interpretation, hindi lang siya King of the Jews, King of all people of the world, neither Jew or Gentile. Kaya po, pinipresenta siya talaga ang kaya very very deep truths, very encouraging, very sobering, inaatake niya sa katuwiran, na kabutihan. Pero ang puso nila ay bulok, gaya ng laman ng libingan na puro buto. Yun ang ina-address ng Panginoon. Tsaka kung Kristiyano ka, nasabi ng Panginoong Diyos mula sa puso. Pag binago ang buhay mo mula sa puso, babagoy ng buong pagkatao. Ganun po ganda ang teksto ito. Kaya, pwedeng pag nagutulog, lagay mo sa uluhan ng dinding o sa tabi ng wall mo, Matthew 5:8, sana the whole year, tayo ito, ako ito, mapapalad ng mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Second point, ano ang ibig sabihin nito? Yung pure heart. Pure heart. Napakahalaga ito. Pero sasabihin natin, we can be clean externally, but dirty in my heart. Pwedeng malinis ako man labas, marami ang kaloob-looban ng puso ko. Nakoni po, pwedeng yung nag-aakot ng basura, marami ang kamay niya, may basura siya, pero positive naman, baka malinis yung puso niya. Nakoni po, hindi siya panglabas. We can be clean externally by washing of hands, like yung mga Pariseo. If our hearts are impure, kasi by nature, we are sinners, we are all sinners by nature. Sa ating ligas na pagkatao, pawang makasalanan. Sabi ng buong Biblia, sabi ng Panginoon, di na nakikinan, Jeremiah 17 verse 9, puso natin ay madaya, higit. A heart is above all deceitful, above all things. Pinaka-number 1 ng dalaya, puso mo, puso ko. Ako po, daya nila, nanduloko sila ng tao. Pero mind you, bago pa sila ng daya, tayo sa Pero sa Matthew tayo, kasi Matthew 15:19-20 tayo. Matthew 15:19-20, anong sabi ng Panginoon sa Kristo? Saan galing ang ating mga pinaggagawa? Ang mga Pariseo, concerned sila sa paghuhugas ng kamay. Yung outward cleansing, na tradisyon ng reliyong Diyo. Inuwit sila ng Panginoon Jesus. Alam niyo, mga nagdag po, ang nagpaparang sa tao ay hindi nakalimutan mong maghugas sa ceremonial cleansing ng mga Pariseo. Kaya marami silang malalaking mga palanggana. Pagpasok sa templo, uhugas ka lahat. Mula ulo ng kalampakan at bawal kang madikit sa patay, madikit sa nagre-regla ng imarumita, sa kanila ipanglabas sa paglilinis. Pero ilan po sabi ng Panginoon, Matthew 15:18, ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso na siyang nagpaparami sa tao. Verse 19, sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pamamilya, pagdapit, pagnanakaw, pagsaksi, saksinungalingan, pagkakastangan. Ito ang mga bagay na nagpaparami sa tao. Ngunit ang kumain at hindi naghuhugas ng kamay, hindi
ibig sabihin, a man's natural heart is sinful, wicked. Kaya, yung sermon sa bundok na ito, bago. Basta-basta ng anumang reliyon, ng reformasyon o pagpilit, magbabago na ako, year na 2026 na. Itigilin ko na lahat ng masamang pinagagawa mo noong 2025. Hindi mo po magagawa yan. Hindi ko magagawa yan by my own. Kasi every reformation, every round ng mga believers sa atin, laging gusto nila ito. They will pay a great price to have a pure heart. Pero hindi tayo ang nagbayad. May nagbayad na. Sino yun? Panginoon Jesus, para maging malinis, puso namin lahat ay ako. Tatlong na puso. Yung in-illustrate ko, kaya pwedeng yung magbabasura o basurero, pwedeng marumi ang kamalya, pero kung tunay siyang Kristiyano, pwedeng malinis ang puso niya. Lumang tinuro na ba ito ng propeta ng Panginoon? Opo, di na mabasahin natin, pero nandun sa Ezekiel 36:25, paano sila maniligtas sa mga pagkata doon sa tenda, mga tamad, batugan na makakawal sa sinungaling. Ano ang paalala ng Pablo kay Tito, chapter 3 verse 5, Titus 3 verse 5. Ito yung paano pagkakaroon ng malinis na puso. Titus 3 verse 5, sabi ng Apostol Pablo, iniligtas niya, alabas lang yun. Hindi nilinis ang puso. Paano tayo malilinis sa puso? Pagdating ng Panginoon Kristo, dala ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Sabi, pagbubugas ng muling kapamanahan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito yung word na born from above. Bago ang buhay mo at buhay ko na nagsisimula sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi sa ating mga kasalanan at pananampalataya sa Kanyang Ebanghelyo. So, naipanganak ka na bang muli ngayong hapon sa pasimula ng taong 2026? Kasi, gusto mo ba ng malinis na puso? Sana gustuhin mo na sa pamamagitan ng taus-puso mo pong pagsisisi sa iyong mga kasalanan at panalangin kay Kristo, ikaw at ako'y pawawalang sala at idadalhin ng katwiran ni Kristo Jesus para sa pagbabagong puso. Importante ito. Kaya ito ang susi sa order of salvation. Muling kapanganakan mula, then pananampalataya bago ang pagkakaalam ka na, bago ang pagpapabanan ng banal na Espiritu Santo. In that order. Ni-reverse ito ng mga born-again movement. Yung tinatawag na born-again Christian movement. Kasi sabi ng teaching nila, na kapag tinanggap mo daw si Kristo Jesus, born again ka. Binaligtad ang order, binaligtad ang ayos. At kapatid, o brad, o sister, kapag tinanggap mo si Kristo Jesus, born again ka na. Hindi pwede. Sinagot na yan ni Apostle John, 1 John 5 verse 1. Ano ang mauna? Muling kapamanakan o pananampalataya? Mauna ang muling kapamanakan. 1 John 5 1. 1 John 5 1. Sabi ni Apostle John, kasi nung time na ito ay talagang maling-maling katuruan. Tinubig sila ni Apostle John. Kailangan talaga ang muling kapamanakan muna. 1 John 5:1. Sino mang sumampalataya na si Jesus ay siyang Kristo.
ay ipinanganak ng Diyos at ang babang ibig sa magulang, umiibig din sa anak. So yung tenses o yung pagkakaayos ay naipanganak ka munang maguli, kaya nakapanampalataya sa Ebanghelyo. Kasi by nature, anong epekto ng kasalanan? Sabi ng Apostol Pablo din, tayo ay patay sa Espiritu. Ephesians 2, we are dead in trespasses and sins. Buhay tayo physical, pero spiritual, patay. Tayo nasa ilalim ng tubig. Kaya hindi na umihinga ang ating spiritual na buhay. Kailangan ang Diyos buhay yung nasa ilalim ng dagat na patay sa Espiritu. Pag binuhay niya yung Espiritu niya, nagkaroon na ng muling kapanganakan, pagbuhugas ng Espiritu. Kapag narinig na niya ang panawagan ng Ebanghelyo, tutugon siya sa pananampalataya. Kaya ano po ang nauna? Pananampalataya, pagtanggap, o muling kapanganakan muna? Ano po tama? Muling kapanganakan muna. And it is a supernatural work of God's grace in the heart. So, kung veterador na to, tinranslation pa sa hangin kay Nicodemo. Nicodemo, nakikita mo ba ang kilos ng hangin? Hindi mo alam kung kailan ang kilos dito. Ganon din ang muling kapanganakan. Hindi mo alam kung kailan pagpabago ng puso ang Diyos ang isang tao. Kasi kapag pinilit mong tumanggap siya nang hindi kumilos ang banal na Espiritu, yun ay fake, false conversion. Kaya in-address ito ng Panginoon Jesus na ang muling kapanganakan ay divine na makapangyayari kilos ng banal na Espiritu. Hindi ko pa alam ito nung nanawaan ko ng Ebanghelyo. Pero alam ko, May 1986, nung paniniwala ng Ebanghelyo, naunawaan ko bakit namatay si Cristo sa krus ng Kalbaryo. Yun pala ang missing, yun ang the needs of my empty hearts. Nung time na yun, na magulo ang buhay ko at naghahanap ako ng layunin ng buhay na ito. May best friend akong nag-share ng katubusan ni Kristo sa krus. Then, after some time, sumampalataya ako sa katubusan ginawa ni Kristo sa krus. Sapat na, yun ang nagpawalang sala sa akin. Then later on, na-realize ko, kaya ako nagawa yun, kilos ng Panginoon sa buhay ko. At pinanganak na pala akong muli nun, tumugon ako ng pananampalataya. Illustration niya, yung baby bagong silang, galing sa sinapupunan ng nanay. Anong kailangan? Lumabas na yung baby. In-announce sa microphone. O yung anak ni Mr. Serafin Cuevas, lumabas na. Pagkaya po, hindi po siya huminga. Anong gagawin ng doktor? Papaluin yung kanyang puwet. Papaluin yung puwet. Tapos, ano dapat ang response ng baby? Ano ang response ng baby? Iyak siya. Iyak siya. Kasi sign of life yun. Kapag hindi umiyak yung baby, ano yung baby na yun? Dead upon birth. Ibig sabihin walang buhay. Yung sinire-revive siya, tinatakip siya, pinarot na siya sa puwet. Talagang mag-respond siya. Hihinga siya. Kapag may pangarap na maguli ng Espiritu, ang unang hinga, pag narinig niya ang Ebanghelyo, yung unang iyak, pananampalataya kay Kristo Jesus, pagsisisi ko tungo sa buhay kay Lasa. Ganun siya kaganda. Kaya, ganon siya kahalaga. Kaya, itong pure in heart, it is a fruit of the gospel upon
conversion. Fruit of the gospel upon conversion. At ano ang resulta sa nakikita? A heart that is really dedicated, committed to follow Christ and the Lord. Kapag tunay na naipanganak na muli sa pamamagitan ng pananampalataya, magresulta ng malinis na puso, makikita yung dedication and commitment na sumunod sa Panginoon. Kahit mahirap ang pagsunod. Ito ay tapat na puso, totoo, sincero, committed in all of her life to God. Ngayon, transparent na siya sa Diyos. Kasi alam niya, walang naitatago sa harapan ng Diyos. Kasi anong tinitignan ng Diyos sa kanyang mga anak? Anong tinitignan niya sa ating lahat? Yung aking mga puso. Ito yung 1 Samuel 67. Ipigil na ng another king kapag yung soul. Pinaraan ng mga anak ng mga magiging hari ng Israel. Pinaraan sila yung iba-ibang mga kapatid ni David. Pero pinili si Prophet Samuel hanggang meron kababang anak. Sabi niya pa yung mga pastor si David, papatay mo dito. Pagdating ni David, sabi ni Prophet Samuel, siya ang pinili ng Panginoon. Siya ilalalasan ko. Tapos sabi ni Prophet Samuel, ang Diyos tumitingin sa puso. God looks at the heart. Si David talaga, sabi ng New Testament, si David, amen after God's own heart. Kaya kapag binigyan na tayo ng malinis na puso, ano yung preba niya? Wala ng wax. Ito yung meron ng purity and sincerity of life. Kasi yung wax na ito, nung tayo ng bagong man, may mga mamahaling figurin na may mga alamat, nilalagyan ng mga wax para hindi mabuo yung crack ng mamahaling figurin. Kaya yung mga taong wise at matalino, pagbibili ng mamahaling figurin, pang-design sa kanilang mga tahanan, tinitignan yung loob. Ibig sabihin, kapag naging believer na tayo, pure in heart, wala ng wax, wala ng impurity, ang insincerity, hindi na tayo plastic. Gusto mo ba natin plastic tayo sa harapan ng Panginoon? Lord, I love you, Lord. Pero sa lataran mo pala, ginagawa ko yung bawat karumaluman na kamalusugan ko sa buhay ko. Sa buhay mo. Hindi. Kapag sinabi natin, I love you, Lord. I trust you, Lord. I will obey you, Lord. Nandun yung katapatan, sincerity, commitment sa ating buhay na ang Diyos sa kanyang ultimately, siya ang ating Panginoon, pinaglilingkuran at tapat. Kaya, ano ang meaning? A true Christian regenerated by the Holy Spirit will become truthful, sincere, true, in front of all, willing to live out. Ano yun? Yung favorite na verses is Lord, Matthew 6:3, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, He will add all these things unto you. Kaya, having a pure heart is a great blessing. Dahil bumang tumama ng loto. Ibig sabihin, tumayo po kayo ng loto, no? I-illustrate ko lang. Napakasaya. Kasi, naburutan ka na ng tinit ng plastic sa buhay, ng kalabon sa buhay, ng kasinungalingan sa buhay. Ayaw mo na nun. Sa sumbat ng Holy Spirit, gusto mo, totoo ka na sa Panginoon. Kasi ayaw ng Panginoon ng mga mandaraya, pagluloko, sinungaling, mga hambog, di magandang word, mga pulis, mga hangal. Gusto niya yung
ah, totoo, tapat, buong buo na siya ang aking pinaglilingkuran. Oh, what a word na ito. Bagamat alam na natin ito so many days ago, very refreshing as we begin another year. Marami tayong pitfalls and failures 2025 as we begin another year. Di po ba a great challenge and encouragement? Papalan ang malilig sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos sa ating mga buhay. Then, having this pure heart, hindi po siya New Year's resolution, kundi resolve. Hindi po siya do better next year or change my wicked life this year, kundi pabuhay lang natin ang pagkaligtas ng biyaya sa kapangyarihan ng Espiritu, makikita ang tunay at lubos na pagbabago. Nung time ng Reformation, meron pong gustong baguhin ng Roman Catholic Church bago pa si Martin Luther. Tawag po niya sa Ignatius Loyola. Siya ay Roman Catholic Church pioneer o leader na religious mystics. Nakuha po ba natin na si Ignatius Loyola ay napakapanakit niya na gusto niyang gawin lahat para mapagtagumpayan ang kasalanan sa buhay niya. Problem, masyado siyang panatiko sa mga idol, sa mga Diyos-Diyosan o mga ceremony ng Roman Catholic Church. Gusto niyang magbago siya at ang sistema ng buong simbahan. Hindi na bago. Kaya na nagbago? Kaya na nagbago? Yenner, 1517, sa turo ni Martin Luther namin yun, pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo Jesus. Lubos na nagbago ang Roman Catholic Church, na-shaking siya na ang kaligtasan ay hindi sa seremonya ng misa o pagbabago ng sarili o pagsunod sa mga katekesis o sa inihingi ng simbahan at maging tapat sa mga tradisyon. Kundi, na-discover ni Martin Luther sa pagtuturo niya ng Romans ang pagbabagong buhay, pananampalataya lamang kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pagbabawalang sala, pag-aaral na sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Doon na shaking ng buong Roman Catholic Church, doon na bago ang kasaysayan. Kaya pumasok yung word na Reformed faith, Reformed teaching. Ibig sabihin lang po nun, pagbabalik sa tamang turo ng Bible. And then, pag naman may bagong puso na tayo, nagkakasala pa rin. Hanggang yun? Hindi na po. Nagkakasala pa rin tayo. Nagkakasala pa rin tayo. Pero, may gabay niya sa tulong ng Espiritu, tulong ng salita, tulong ng iglesia, tulong ng panalangin, tulong ng pagpapayuhan ng mga kapatid ni Kristo, ng fellowship, ng encouragement, ng blessing of being in the body of Christ. Meron na po point of restoration. Sinabi nga po namin kay Sister Ruby kanina, where sin abounds, grace abounds all the more. Anong text yun? Anong text yun, mga kapatid? Kung gaano karami ng kasalanan, mas higit malaki ang biyaya. Anong text yun? Romans 5 verse 20. The true and living God to all His children
He is a God of second chance, third chance, fourth chance, 1,000 chance. Hindi na tayo tinataboy. At kasala na talaga ka, anak ko, bumangon ka, magbalik ka. Linisin mo muli ang puso mo. Yung kaninang pinabasa na awit 51, nakalagay doon sa verse 10, nung magbalik doon si King David, anong pinag-pray niya? O God, create in me again. Renew again in me a pure heart. Hindi ko nakasa na yung sarili ng sign ko. Awit 51 and verse 10. Bahagi ng pagbabalik doon, hindi Prophet Nathan. Madaling magkasala. Kaya mag-pray tayo araw-araw. Pag-isip pala, Panginoon, lalangin mo sa akin ng isang malinis na puso, Espiritu, nasa loob ko. Then umaga pa, favorite na napakalaking encouragement dito. So, hamon, challenge, ayaw mo man ito, mapalad ang mga malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Saan na natin kalikuran lahat para magkaroon na ito? Is priceless, priceless truths. Kapag malinis ang puso ko, this heaven on earth. Pero tingnan mo, sa ibang mga tao, napakahirap kausap, napakahirap intindihin. Kasi marami ang isip nila lang sa kapwa nila. Marami ang puso nila. Taong mapagduda, mapagigante, mga taong basta ito po ang sinyalis siya. Ba't kaya may mga taong hirap kausap? Konting bagay naman sinabi mo, ang dami ng sinabi. Then, puro negative yung lumalabas sa bibig niya. Kasi na, out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Pero kapag nilinis ng puso natin, pagiging truthful, joyful, kind, gracious, pagiging true, hindi na wax, hindi na plastic, pagiging truthful, na po tayo sa aking buhay. Ano ang blessed results? They shall see God. Hindi po ito yung beatific vision, makikita natin ang langit, makikita lang natin siya kapag patay na. O kapag nagbalik na siya. Ito, habang buhay ka pa. Bilang buhay ng Kristiyano sa mundo, we can see God by faith through His Word. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo, 2 Corinthians 3:17-18. Kapag ayos lagi ang relasyon natin sa Panginoong Diyos, sa prayer po natin ito, nawin na ito. 2 Corinthians 3:17-18. Ano ang sabi ng Apostol ng Panginoon? Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. Kung saan naman ang Espiritu ng Panginoon, may kalayaan. Verse 18. Tayong lahat na walang talumpong ang mukha na nakikita ang kalwalatian ng Panginoon, gaya ng isang salamin, ay nababago ng gayunding larawan mula sa kalwalatian tungo sa kalwalatian, sapagkat ito'y mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ibig sabihin, habang nakikilala, pupo siya ng personal kung sino si Kristo, patay sa kanyang salita sa buhay ko, sa tulong ng Espiritu, lalong nagiging kawangis siya. Di po po sinasabi natin, like father, like son, like mother, like daughter. Habang nababasa, nakikilala, pupo natin ang Panginoon sa kadakilaan ng kanyang salita. Nare-reflect natin siya, yung Christ-likeness. Kaya, Christian, little Christ is, yung hinuhubog, nire-restore uli ang image of God into Christ-likeness.
seeing God at His Word, more clearly, knowing more of Him, knowing clearly, seeking God at His Word more clearly, knowing more of Him intimately, resulting to a greater love and obedience to Him. Ibig sabihin, kapag nakikilala ko pa ang tubos ang Panginoon sa Kanyang salita, at lalo kung nakakilala siya ng mas malalim pa, higit pa noong 2025, o mga few years back sa buhay pananampalataya namin, mas lalo kung nakakilala ang Diyos na ito ng malaliman, magre-resulta ng mas dakilang pag-ibig sa Kanya at pagsunod. So, hindi boring ang Christian life. Hindi siya nakakapagod, nakakabagot, o nakakainis, o nakakairita, o sobrang strict sa pagsunod. Hindi. Habang nakikilala mo ang Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sama natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kagalakan ang sundin ng Kanyang mga salita. Nakuha niyo po ba? Makikita nila ang Diyos. And then, sabi ng mga puritan ng divine storm Deo, living daily in the face of the Lord. Wala na ang mukha ang Diyos, pero deep embedded inside your conscience, nakikita ko ng Diyos, kailangan ayusin ko ang lakad ko, yung message nila ng umaga, careful, wise walk for the whole year, para sa kalwalatian ng Panginoon. Hindi madilim teaching ito, pero a great anchor to hold as we face the whole year. Pagkatapos, masasabi mo ba na blessed ka? Another word for happy. Pero sana po, ito yung sabihin ng blessed or happy. Malinis po ba ang puso natin lahat sa pamamagitan ng muling kapanganakan ng Espiritu? Makikita natin ang Diyos. As we face another 7 years ahead, di natin alam ang pakapangyari ng kamay ng pagkidensya ng Diyos. Sana ayos ito. Kaya pag-isip mo sa mga kapain mo ang puso mo, Panginoon, tulungan niyo po. Ayos po ba ang relasyon ko sa inyo, Panginoon? Personal introspection. Yung awit 42-43, na kausapin mo ang sarili mo minsan, it helps much. Soul searching yun. Panginoon, tulungan niyo po ako. Saliksinin mo ang puso King David. Search me and know my heart. Awit 129, 23-24. Pwede din po natin pag-pray, especially in times of difficulties, pain and sorrow and troubles in life. Kasi ang pagdasa ito ay God's omniscience and omnipresence. Awit 129, 23-24. Siya sa akin natin. Awit 129, 23-24. Awit 139. Closing verse. Awit 139:23. Gusto niyo pong basahin din, pwede na rin natin. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako, at alamin mo ang mga pag-iisip ko. Verse 24, tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at pagbabayan mo ako sa daang walang hanggan. So, Max wisdom, Max guidance, Max help from God, Max help from His Word. Minsan, kailangan, hindi minsan, sana lagi po, may pag-pray natin ito as we face the whole year na ito. Sa Grace King 651, matungkol po ito sa having a clean heart.
sabi ng Puritan fathers natin ito, sabi niya, "Blessed are the pure in heart, for they shall see their God. The secret of the Lord is theirs. Their souls is Christ above." Secondly, the Lord who left the heavens, our light and peace to bring, to dwell in lowliness with men, their pattern and their king. So, ang pamumuhay o pag-ugali ng Panginoon Kristo, yung ang ating pag-dream sa buhay, at siya kasi ang ating hari. Still, to the lowly soul, He do Himself impart, and for His dwelling and His throne, choose the pure in heart. Kasi nga po, mas pag nasa langit ng Diyos, gusto niyang tumira sa puso malinis. Wow! Kapag talaga mong pinagpala ka, kaya sabi niya, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Kasi titira ang Diyos niyan sa puso may malinis na puso. Kaya Lord, we thy presence seek, may ours this blessing be. Give us a pure and lowly heart, a temple be for thee. Lumang tipan, bumababa siya sa templo, tabernakulo, naging tao ang Panginoon sa Kristo, ngayong bagong tipan, ang presensya ng Espiritu nasa iglesia, then nasa puso ng kanyang Diyos. Sana ito. Papalat ng malilinis sa puso, makikita nila ang Diyos. Pagkalala niyo po ang nakaka-encourage at hamon ng mga talatang ito sa bagong taon na ito. Sana timely encouragement, exhortation, at reminder siya sa aming lahat. Pero sa mga wala pang malinis na puso, sana lumapit siya ngayong hapon, ngayong oras na ito, sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang kailangan niyong gawin, tunay na pagsisisi, lubos, at pananampalataya kay Kristo Jesus lamang, tatanging tagapanagot, tagapagtubos, at tagapamagitan sa kanyang mga kasalanan. Pati po yung mga manonood sa platform na online streaming, sana tumugon siya sa Ebanghelyo bago mahulin lahat at mangyayari ang tunay na pagbabago kung talagang tunay siyang pinanak ng muli, talagang mananalig siya sa Ebanghelyo at magkakaroon ng pagpapabalanssala at resulta sa buhay at pagpapabanal ng Espiritu Santo. Salamat po sa mga mananampalatayang kasama ngayong hapon sa iglesia nito na panambahan ngayong January 17, 2026. Sana maging life's goal namin ito o life's testimony sa Christian, gawin nyo na ito. Masakin namin lahat, gustuin namin lahat na blessing ng gospel na kami nanakay Kristo Jesus na sa kanyang paharian, mapapalad ng malilinis na puso, makikita nila ang Diyos. Sama panalangin po namin ito. Pangalan po namin ni Kristo Jesus. Amen. May po tayong lahat. Then, testimony will be sa kanyang restoration of Christ. May po tayong lahat. Tayo natin. Pagiging natin yung closing song about the issue of the heart. Sa kanyang mga pa, madali na, kaya give us time. Mabalik ka lang. Mabababa. Natin na. Tingnan mo ba?
Baba niyo natin. Okay. Ito po natin. Pag-ibig ng Diyos Ama, pag-ibig sa Banal Espiritu, dahil ng aking Kristo Jesus, pag-iwanagin ko na ang pasakya. Salamat po sa napakayamang katotohanan ng Biblia, papabalat ang may palilinis na puso, makikita nila ang Diyos. Ito po yung isang panalangin, pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, siya nawala. Salamat po ang Lord's Supper, yung restoration testimony ni Sister B, nawala sa Panginoon na sa Church ng Philippines, and basically kasi ng Church, dahil nag-asawa na hindi man na nangyayari, pero by God's providence, gumawa ko siya sa buhay ng ating kapatid. And last week, ilang buwan din nakapag-church siya. Then, basta napaka-salimuot ng pinagdaanan. Pero at the end of the day, we have a God of second chances. Hindi siya God who will withdraw to us. Pagkataya tayo, pag nagkamali tayo, pinanunubalik dahil sa kapag at awa ng Diyos. So wala nang marami po kanina nakapag-interview, nakausap, then hindi naman
kailangan patagalin pa for some time, appropriate time na ibalik siya sa kalagitnaan bilang kapatid na nadapa, nagkamali, pero dahil sa biyaya, pwede ang balikin ng Diyos. Yun yung verse nyo ulit. Verse 6 abounds, grace abounds of the Lord. Dahil muna ng version, Romans 5 verse 20. Pakinggan natin yung patotoo, this is the Campus Lord Supper. Papapili kasi papapili. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako'y nagpapasalamat ng marami sa Panginoong Yesus sapagkat hindi niya patuloy na pinatigas ang puso ko para mapalayo sa Kanya. Narito ako para magbalik loob at magpatuloy na maging anak niya. At nagpapasalamat po din ako sa inyong lahat kay Pastor na winelcome niyo po uli ako bilang kapatid sa pananampalataya. Humihingi po rin ako sa inyo ng panalangin na sana po ay lalong tumibay ang pananampalataya ko at patuloy na magampanan ko ang bilang Kristiyano hanggang sa ako ay tuning na niya. Sana po ay hindi na po ako magkasala na mapalayo sa Kanya. Yun lang po. So, gusto nyo malaman yung hindi naman kita business, yung pagkilos ng Panginoon sa mga niya, ito yung sa akin si Leo. So, as of the moment, salamat nire-restore ko namin siya sa iglesia, dahil nakita yung sincerity at honesty, truthfulness sa pagpapalik ko sa akin. So, let's pray. Pag-pray si Morita Raupicon, pag-pray si Ruby, kasi nung time of discipline, so many years ago, with our hearts, nalungkot tayo na nadapa ang aming kapatid, and then salamat ang Diyos talaga ng providensya ng Kristo. So, let's pray. Mag-pray si Caroline, at si Dito Alan, para kayo niya, para sa ating iglesia na pinipicture din natin yung gospel. Pagkakas siya sa labas, pinapamuhay din natin sa loob. Hindi natin sinasarang pinto sa mga nalalaba. Bukas pa rin ang pinto sa mga nalalaba. All the more. Pero anong hinihingi? Genuine repentance. Huwag nakita sa akin. So let's pray. Bababa na ng may kami. Pwede na tayo makya. Then, naawit para po sa Lord's Supper. Tapos nakiranan. Kahit po sa baba ng pray. Let's pray. Tayo yung nangyari sa ating Panginoon. Mawawala na sa langit ang mga pupuri at pagkasalamat para po sa aming kapatid na sige. Isa po ay matagapunawa sa Iglesia. Ngunit meron kang pangako na hindi mo sasasalan dito ang iyong mga anak. Kundi bagos ito'y manghihina naman at ito'y babalik sa kanyang kulungan. Sa kulungan ng mga tuwa. Kaya kami po yung pagkasalamat sa inyong Panginoon na si Sister Ruby ay nakabalik po sa kanyang pananampalataya at pumupus po namin sa kanyang pagbalik nito sa inyo Panginoon na
Isang pinakamahalaga po, dahil din po ang pinakamahalaga bagay na nakakuha ng ating katawang spiritual, nababalik sa ating Panginoon. Kaya kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa hapon ito, na si Ruby po, Sister Ruby po ay nakabalik na sa iglesia at nawa, patuloy siyang magmulakas sa kanyang gawain, original, at kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga pamangkin, mga anak, Panginoon. Tulungan ba siya, Panginoon, na siya po ay nasa iyo na lang ang tabi, lagi-lagi, Panginoon. Kaya, tuloy nga po na pinabalik ka namin mga pasalamat sa inyo, Panginoon, sa kabutihan mo sa lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat po. Pinabalik namin sa pupuri. Salamat. Sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo, pagkami sa amin na Panginoon, magsalamat po kami sa dumi sa virus mo kay Erwin. Panginoon, magsalamat po kami sa pag-iris mo kay Erwin. Sa kanila po na kanyang malilim na providation ay pinahituloy, Panginoon. Muli ay kumilos ka sa kanya upang mangbalik sa iyo. Makita niya ang kanyang pagkakamali at pagkakasala. Gaya po ni David na kapag-kilos sa kanya na mabalik siya ng sisi. Hindi na ninuha niyo ay Sister David na ang sinapalin sa iyo, Panginoon, ay namuhay siya sa kamunduhan, sa kasalanan. Subalit ang iyong biyaya ay patuloy na kumilos sa kanya. Sa kanilang malilim na pangyayari ay pinadala sa kanya, pinadala sa kanya ang iyong salita. At amin ang balik ko siya, Panginoon, na muling magtiwala sa iyo at manampalataya sa aming Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakuling natin siya. Nagbabalik loob sa iyo bilang bahagi din ng Iglesia na may patuloy siya na tulungan, palaguin bilang manampalataya na single, Panginoon. Dalangin namin na patuloy siyang gamitin sa ating Iglesia. Nawa po, Panginoon, ay magamit niya, magagamitin ko siya, Panginoon, para sa iyong karyan sa paglilingkod, Panginoon, habang hinihintay namin yung Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, na nawa sa patuloy niyang paglalo, lumago siya sa kalaman at biyaya at may pagkikot siya ng nararatas ayon sa iyong lalo. Hinihiling namin ito sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Ay po tayo para sa Lord's Supper. Yung sa Lord. Ay po tayo para